Magandang araw, sambayanang Pilipino. Nagbabalik ang paglalayag muli ng programang Bigwas ng Agila. It's 2026. Happy New Year! Sa ating mga kababayan, namimiss po namin kayo. Ni Ma'am Lorraine Marie Badoy, makakasama niyo na po regular. Sa 2026 na ito, sana po hindi tayo matsugi ng Facebook at YouTube. Magtuloy-tuloy po ang ating paglilingkod sa programa na inyong inaabangan. Ito po ang Laban Kasamang Bayan sa Bigwas ng Agila. Kasama po natin sa New Year's episode na ito ang aking kapartner sa Laban Kasama ang Bayan at pagtindig para sa mamamayang Pilipino, si Dr. Lorraine Marie Badoy. Ma'am, Happy New Year and welcome sa ating pagbabalik sa Bigwas ng Agila. Happy New Year, Eric. Happy New Year sa mga kababayan ko. Eric, katulad sinabi mo, no, bumabalik tayo at kahit naman matsugi tayo, marami na nagsasalita. No? So, pero hindi tayo magpapatahimik. So, Happy New Year, and it's a we're all very hopeful for this 2026. Ayun. Maraming salamat, Ma'am Lorraine, at napakalaki po ng mga iskandalo at balita na sumambulat sa buong mundo at sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Nais kitang kuhanan muna, ma'am, ng iyong pangangamusta at ng iyong mga pananaw sa mga headlines na sumambulat in the last 48 hours. Yeah. Nagbago bigla ang gobyerno sa Venezuela, inaresto, kinuha, dinukot, whatever, extraordinary rendition ang ginawa ng Amerika sa Venezuela. Ang issue, droga at korupsyon na nag-i-involve sa gobyerno ni Maduro according sa kay Trump. Din dito sa Pilipinas, Ma'am Lorraine, itong gimmick sa budget at korupsyon ni Marcos at ang iskandalo ng pagdausdos, pabulusok, pababa sa bangin ang kanyang trust rating at kahapon pumirma-pirma siya sa budget 2026 at kasabay nito ang pag-aresto sa isa sa crusaders kagaya natin, Ma'am Lorraine, against corruption and for good governance, si General Romeo Poques, a retired PMA graduate and retired PMA general na graduate ng Philippine Military Academy, and ang kay Governor Chavez Singson. Ang daming pag-uusapan, but to start off, Ma'am Lorraine, ikaw po muna. Oo, Eric, I think at the centerpiece, no, of all of this is the budget, no, that very corrupt budget again. Why is it very corrupt? 'Di ba? Because ayan na naman, inulit na naman ni Bongbong Marcos yung ginawa niya last year, no, na the most corrupt budget has been eclipsed by this most corrupt budget naman this year. And marami na namang insertions, which is what you're going to get into, 'di ba? And this is why walang the trust ratings of this president, no, if you can still call him a president, because I've stopped calling him president. He's not a president. It just hurts too much because I worked for a real president, so I can't, no. So Yeah. His trust ratings are historically abysmal. Wala ni sino mang public official, kahit siguro konsehal, barangay captain, ang nakakuha ng ganyang trust ratings and trust and approval ratings. Was it -50? May isang survey -3, may -15, pero yung net approval ang sama, minus. Kahit na doon na tayo sa -15, ano, kahit doon lang tayo. Si Erap nung na-depose siya, I think he was +10. Then si GMA West, no, before BBM, she was +1. So never before has anything like this happened. So this is why and you can see why. Gawa niyang tanga ang Pilipino. Yeah. Sa budget na ito. Walang respeto itong president. Correct. Even that ICI, no, it's all he doesn't get it. And he doesn't get how important that trust rating is, because that trust rating of a -15 tells him that wala na yung mandato niya. It's gone. The Filipino people no longer trust him. 'Di ba? So, Eric, go ahead. Agree. Ako po ay sumasang-ayon sa pananaw ninyo, Ma'am Lorraine. Napakahalaga po ang trust and approval rating sapagkat ito po ang sumasalamin sa pagtitiwala at sa pagsang-ayon ng mamamayan kung ikaw ba
ay nararapat na magpatuloy sa paghawak ng kapangyarihan at mamuno sa gobyerno at buong Republika ng Pilipinas. Ako ma'am, sususugan ko yung sinabi mo. This is the worst ever rating na nakuha sa trust, approval, confidence ng taong bayan sa nakaupong presidente, sa lahat ng dumaan na presidente. Ito ang pinakamalala. Hindi pa niya kinakalahati ang kanyang termino, subalit I would like to use your term, Ma'am Lorraine. Ito po ay isang indicator na hindi pwedeng ipagwalang bahala. Yung mandato na sinasabi niya, yung otoridad at pagtitiwala na ibinigay ng mamamayan sa kanya, tuloy-tuloy po na nawala ito. And therefore, Marcos is not just a lame duck president. He is now an inutil president. Ibig sabihin po, ang kanyang mga ginagawa, wala nang nagtitiwala. Both sa Pilipinas, sa mamamayang Pilipino mayoriya, at pati sa international na antas, isolated po siya, Ma'am Lorraine. Ma'am, may tanong ako sa iyo. Gaano kahalaga? As a government communicator, ma'am, gaano kahalaga ang trust and approval rating for a president and for a government? Oh, Eric, that was the pinaka-center of the communications, no? Every time we open our mouth about the government, it's to win people to our side and it's to win their trust. Why do you communicate this is what the government is doing for you, 'di ba? Because it gives them a sense of wellness, number one. And then number two, it makes them see where their money is come, does the transparency so that number two, very important, they will cooperate with the government, they will trust the government, and then together the government and the Filipino people can move forward. Di ba? Kasi yung gusto natin ang Pilipinas ay umandar. Particularly damning, no, is what we're seeing right now. This is Class E, Eric, no? Ang Class E, pinakamahihirap, -32 si BBM. Yeah. -32. Terrible. Where in the entire world have you ever seen anything like this? Nowhere. And the vice president is +49. So there's a difference of 81 points. What does this mean? Ang ibig sabihin nito, ang naririnig natin kapag ganito, ang sinasabi ng mga pinakamahihirap, sumama ang buhay namin dahil kay Bongbong Marcos at hindi lang niya pinasama, nagnakaw siya sa amin. Hindi lang siya hindi nagsilbi, nagnakaw siya, nalunod kami dahil sa projects na yan, na siya nag-sign, nagnakaw siya, nagutom kami, nawalan kami ng bahay, nawalan kami yung pinakamaliit na mga hanap buhay namin. Yan ang sinasabi niya. Tapos ang sinasabi ni Bongbong Marcos, he's not bothered by it, di ba? He said that, and that to me, no, as a doctor, concerns me because that's what he said. Yeah. And it's a mental status exam of Bongbong Marcos that minus all these trust ratings don't bother him. Because you're supposed to be bothered by this. As a president, you're supposed to be bothered. I saw PRRD. He was relentlessly worried about the country because that's your job. And your job is to let the Filipino people trust you because you serve them well and you don't steal from them, 'di ba? At yan ang ginawa niyo. And Eric, palas ka pa. Si PRRD said to us over and over, huwag kang sumali sa gobyerno kung hindi mo mahal ang mahihirap kasi ang mahihirap, ang meron lang sila ang gobyerno. Agree. So yung to that. -32 na yan, Bongbong Marcos, sampal sa mukha mo yan. Be bothered by it. Yeah. Diba? Agree. At maganda yung sinabi mo, Ma'am Lorraine. Kung hindi ka nakakaramdam ng nangyayari sa iyong bansa, ng nangyayari at nararanasan ng iyong mamamayan, insensitive ka na, lapastangan ka pa. Because pinagkatiwalaan ka sa mandato ng eleksyon. Yeah. Pero ang ginawa mo, sabi mo nga Ma'am Lorraine, 3 issue ito kung bakit siya dumausdos ng tulo-todo. At siya ang may kagagawa nito. He created the self-destruction of his own government, not by the people or his political enemies. Number 1, corruption. Pandarambong. Walang hindi naniniwala na si Marcos ay inosente. O hindi naniniwala ang tao sa kanya na inosente siya. Mastermind sila ni Romualdez. You are correct about that, Ma'am Lorraine. At hindi po ito basta-basta lamang krimen. Crime of the century ang tawag sa nangyari. 1.4 trillion pesos. Hindi niya po ito pwedeng burahin. Wala siyang magagawa kahit pinalayas niya na si Martin Conwari, ma'am, sa poder, hindi nakatulong. Pinalaglag niya na si Saldico.
namatay na lang lahat, Kung sabihin, namatay at ibinaon ang ebidensya ni Cabral, at lahat-lahat hindi po nabura ang issue na ang pasimuno ng nakawan at durubuhan sa yeah. gobyerno si Marcos at sila Romualdez. You are correct to point out na yan ang central issue kung bakit nag-self-destruct siya very early in the middle of his term. Number two, yung kanyang maruming laro sa politika na hindi Okay. nakakabuti sa mamamayan. And what is that? Ginagamit niya ang poder, pundo at kapangyarihan kasama si Martin Romualdez. Binabalasubas nila ang institusyon like Congress and Senate at pati na po ang mga agencies of government para sirain at wasakin ang Duterte political camp. Nakita ito ng mamamayan. Hindi po ito ang gusto ng mamamayan. Ang gusto nila magserbisyo, hindi para maglaro ng apoy ng maruming politika at wasakin ang political enemies gamit ang institutions and fund of the government. At ang pangulimam, nakita ng taong bayan, Marcos is an NPA, non-performing in asset, NPA. Walang silbi, hindi kayang mamuno at kasabwat ng mga nagwawasak sa gobyerno at sa lipunan at lahat ng kanyang ginagawa, hindi nagkakaroon ng solido at konkretong epekto sa buhay ng mamamayan. Kaya hindi ito, sabi mo ma'am, hindi lang ito perception. Ito ay refleksyon ng reality sa sambayan ng Pilipino sa ilalim ni Marcos sa kanyang panggobyerno. Also, Eric, no, yung ginagawa niyang damage control, no, yung puro salita na kung ano-ano pinagsasabi niyang kagandahan, na pinagtatawanan na lang siya ng tao, 'di ba? He talks about values, he talks about good governance, about public trust, about pagsisilbihan ko kayo and all this. Diba? That's the how shallow he is. No? That's his understanding and his sole capacity of damage control. Kasi kung totoong presidente ka, ang gagawin mo talagang mag-i-investigate ka, etc. 'Di ba? Talagang magsisilbi ka bigla. Pero anong ginawa niya? Puro siya salita, tapos inuulit pa niya ang pagnanakaw niya. Sa madaling salita, si Bongbong Marcos cannot help himself. He's Correct. really a magnanakaw. Talagang magnanakaw siya. Tapos nakakagalit pa sa taong bayan. Pag tinignan mo, kasi hindi ko alam kung sa dami ng ninakaw niya, no, may confidential funds niya, magkano? Bilyones, di ba? And yet, Ang confidential fund niya lang alone, ma'am, is 5.4 billion noong 2025. Imagine. At mayroon pa siyang isiningit na insertion na 5 billion. Almost 10 billion ang kanyang Imagine. contingency at ang direktang pondo na siya lang may hawak. And then imagine with that confidential funds, ganyang kadaming pera, you cannot even monitor social media kung saan ka pinagtatawanan ng tao. Every Correct. time you open your mouth, and it's really daming talaga. Kasi pag tinignan mo yung social media, he'll say something na if PRRD said it, we would believe him, di ba? Pero sa kanya pinagtatawanan siya, minumura siya. Gago, pinagsasabi mo, etc., etc. Therefore, pero wala na, he's a lame duck president. Those are what those numbers mean, you idiot. This is why you should be concerned about it. Kaya lang nga, he's a drug addict. So his head talaga, his brains, wala na. His perception, his illusions, his judgment is all gone. So he doesn't worry about it and he does not have the capacity to be a president. To be a president, ayusin mo yan eh. Ayusin mo talaga yan. That's his character. And it's truly magnanakaw lang talaga ang kaya niya. Yun lang talaga ang kaya niyang gawin. No? Ang malala pa dito, Ma'am Lorraine, bago dumating ang last quarter of 2020, ang huling bahagi ng 2025, ibinunyag ng kapwa niya, naging bahagi ng sindikato nila, kung paano nila ginawa ang buong pamilya niya parang crime cartel sa pagnanakaw. Halimbawa, Ma'am Lorraine, hindi niya sinagot at hindi niya na bigyan ng pagmamatuwid ang pagturo at pag-point out ni Saldico na nagpapatakbo sa sindikato ng Bureau of Customs at smuggling sa agriculture, asawa niya at bayaw niya. At they are amassing 20-30 billion pesos a year. At walang nakapag-deny sa bahagi ni Marcos dito, Ma'am Lorraine, na ginamit niya ang kanyang poder at pamilya niya, ang kanyang anak, asawa, bayaw, ay nagpapatakbo ng sindikato gamit ang ahensya at ang institusyon ng gobyerno, Bureau of Customs, Department of Agriculture. Kaya pala, Ma'am Lorraine, noong panahon pa ni PRRD, gustong-gusto ng mag-asawang ito,
Lisa Araneta at Bongbong Marcos Jr. na ma-appoint si BBM bilang Agriculture Secretary na tinanggihan ni Pangulong Duterte. Dahil alam ng former President Duterte kung anong pagkatao at karakter at kapasidad nila kapag inilagay sila sa ganyang sensitibong posisyon. Nang umupo siya, yun ang una niyang hinawakan, mga kababayan. At hindi po nakaligtas ito sa sambayan ng Pilipino, Ma'am Lorraine, nang tayo po'y magkakasama pa noon sa programa ng Pilipinas Nating Mahal at pati sa Laban Kasamang Bayan, pinoint out natin ito na ang paglaganap ng smuggling sa Agrikultura at Bureau of Customs nakakabahala dahil nawala ito halos sa panahon ni Pangulong Duterte. Sa panahon ng 6 na buwan ni Bongbong Marcos Jr., sumirit pataas ang smuggling, ang sibuyas, grabe ang presyo, ang asukal, bigas. At ito ngayon ay kinumpirma ni Saldico ng pasimuno ang mag-asawa at ang bayaw niya. At kahapon, Ma'am Lorraine, kuhanan kita ng reaksyon mo dito. Sa budget ito, ipinakita ni Governor Chavit Singson ang halos 90% ng proyekto sa Ilocos Norte sa distrito ni Sandro Marcos at kay Bongbong mismo at sa kanilang lugar sa paligid nito sa Ilocos Norte, puro ghost project at mga project na hindi pa umaabot ng 3-4 na buwan, wasak na. Hundreds of billions of pesos dokumentado, paid in advance, Ma'am Lorraine, from the budget. Your reaction to that? Well, you know what, Eric, no, this Marcos has, no, their time has really come kasi it's the age of information. So something like that could have been hidden during the time of his father. A lot of what Ferdinand Marcos Sr. did was hidden, di ba? Kaya lang age of information ngayon. So yung mga ibinunyag ni Governor Chavit Singson kahapon, talagang that really makasusulasok yan sa taong bayan pag lalo na ngayon is available already that information, di ba? So what I'm saying is he's really, it's over. It's really, the writing is really on the wall now, Bongbong Marcos, no? And if you will not resign, people will really drag you down, will really drag you out of Malacanang kasi dyan sa mga Agree. that is your destiny. You're a loser. You're a loser. Talagang he was given that rare opportunity for a second chance, 'di ba? But character is destiny eh. He cannot Yeah, help agree. himself. He's really magnakaw. Asawa to, mga kriminal. Niya ay gayon din, 'di ba? I mean, you would think no, with a burden name, no, going into the presidency, we thought that he would try to clean up his name, but he cannot do it. Eh. He cannot. He's totally unfit to be president. He is a drug addict. Agree. He cannot help himself. Where he belongs to is in a drug rehab facility, not Agree. in Malacanang. At maganda ang sinabi, ma'am, kasama natin ito dati, may pagka-reserve ito pag nagkomentaryo, abogado ito, mama, Yeah. at naging kabahagi ng NTFL communications team din natin ito for quite a time nung aktibo pa siya. Si retired Marine Major General Edgar Arevalo. Yes. Ang sinabi niya, binigyan ka, kay Marcos, mama, kahapon ko nakita. Yeah. Sabi niya, binigyan ka ng pagkakataon na kasaysayan at ng mamamayan. Na bangon mo ang pangalan at ipakita mo na kaya niyong mamuno muli at iangat ang ating bansa. But you failed. Time for you to love the country by leaving behind power. Yeah. Napakaganda ng simple lang mamang bira sa kanya. Ang nitong very reserved ito si Attorney at retired Marine General Arevalo, hindi ito basta-basta magkukomentaryo kung hindi po nakabatay sa kanyang saluubing, nakabatay sa kanyang paninindigan. Ma'am, yung reaction to di dumadami. Dumadami by the day. Ang mga dati ay nag-aalangan na sabihin na Marcos is a lost cause. He is creating chaos and everything that destroys the country. At ito ngayon, isa na namang retired Marine General. Yeah. Hindi pa siya nakontento na pinaaresto at pinahiya niya kahapon si General Romeo Puques. Ito ngayon dumadami pa ang nagsasalita mula sa hanay na matitino ng mga sundalo at opisyal ng ating bayan, Ma'am Lorraine. I'll segue a little bit, no, Eric, kasi tumatakbo ako, as you know, 'di ba? Tapos dito sa Japan, merong monumento si Jose Rizal, si Dr. Jose Rizal, nakita ko sa Hibiya Park. Tapos so I googled and I found out that
he was what was the case that was filed against our national hero? It was inciting to sedition. Yes, So Eric, you and I were also sued for by Nicolas Torres, 'di ba? So when I found correct. that out, when I found I felt so proud of myself. Parang it's a rite of passage, no? When you speak the truth against tyrants, that will really be your life. That will be yayakapin mo 'yan. Yayakapin mo talaga na yung inciting to sedition. So I'm really very proud of General Romeo Pocis, no? And of course General Arevalo as well. I'm very very proud because maraming PMAers, no, na they've already lost their passion for their country. They would rather just play golf, palaki ng tiyan, no, enjoy their Mhm, pension. But mhm. but in to have that fire with you in your hearts for your country up until you're in your 60s, up until the day you die, that is such a blessing, no? So while people or others are just waiting to die, 'di ba? And to fatten themselves up, we have heroes, no, in our midst, real warriors who stand up and very clearly make a stand. Hindi sila they don't fence it, 'di ba? Hindi gumigitna. 'Di ba? Because sabi nga ni Dante, si Yeah, Alighieri, the hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, stay neutral. agree. So may the hottest places in hell be for you, PMAers, who were given so much by way of an education Ayun. and by way of the trust and love of the Filipino people, and yet you remain silent. So Exactly, Ma'am Lorraine. I'm very grateful that Romeo Pocis and General Arevalo and the rest are speaking out. No? And right now, Ma'am Lorraine, habang tayo'y nag-uusap na sa bigwas ng Agila, Yeah. ay kumakalat po sa social media and even among international media ang open letter ni Governor Chavit Singson kay General Romeo Bronner na sinabi niya, either you are with the people or you are against the people. Sapagkat in this time of crisis, hindi pwede maging neutral, hindi Yeah. pwede maging tahimik. Ang Armed Forces of the Philippines does not have to grab power, but they have to protect and side with the people so that those who abuse power, like Marcos and Romualdez, will be cut off from power by helping the people make a government na matino at maayos. At ito ngayon, ma'am, ay kumakalat. At speaking of PMA graduates, Ma'am Lorraine, hindi natin makakalimutang dalawa yan. Naging malakas po ang pagtanggap ng mamamayan, ng nanindigan po ang mahigit 500 na mga senior officers ng iba't ibang branch of service ng AFP at mga karamihan ay alumni ng Philippine Military Academy kagaya ng mahal mong asawa, Ma'am Lorraine, Yes. na PMA Class 87, Ma'am Yes. na Lorraine. At kabakasama ni General Antonio Parlade, ang class na yan, nakasama namin ni Ma'am Lorraine. Ma'am, how do you look at this open letter na hindi naman nananawagan ng kodita? Pero sabi ni Governor Chavit Singson, make it publicly known na hindi kayo kasabwat at hindi kayo protektor ng mga mandarambong at mangungurakot sa pangunguna nitong gobyerno ngayon ni Marcos at ni Romualdez. Eric, I have not read the letter. No, what exactly was he was speaking to General Browner, Yes, and the AFP. and the AFP, no. So I don't really no, it's about time that somebody says all of these things, no. But I don't Eric, no. Nakakalungkot kasi what's happening right now, no. And Yeah. I remember under PRRD's term, the AFP was highly trusted by the Mm. Filipino people. And Mm. I would like to know now, no, what the surveys are going to say, because I deeply believe, no, that si Hannah Arendt nagsabi niyan, no, na ang sa mga institusyon natin, ang nagpapabuhay niya, ang totoong power ang taong bayan. Correct. No? And in as much as the people no longer trust the institutions, they calcify, they rot, they no longer have that power. No, so this is why the trust of the Filipino people is so important. And we never lose sight of that. So
So, General Browner, do you think you still have the trust of the Filipino people, no? Mukhang wala naman, may pati si Gibo Chodoro. Oh, yes. Pag i-survey, negative ang survey sa kanilang dalawa, mami. And Really? apektado ang Defense Department at ang security forces, lalo ng AFP, ma'am, dahil sa lumalabas na mga politiko ang kanilang paninindigan, hindi naman professional para sa taong bayan. At saka Eric, ano ang sinasabi kasi ni Omet Browner na wag niyo naman kami kausap niya Pilipino, wag niyo kami isama sa politika, 'di ba sabi niya. Pero Mm, siya mismo nagpapagamit siya sa isang politiko. exactly. Nagpapagamit hindi lang pinaka-corrupt na politiko Omet Exactly. yang binibigyan mo ng proteksyon. Ang mandato mo, no, kaibigan namin ito si Omet. Mahal namin ito, no. Pero pagdating sa Pilipinas, pagdating sa bayan, kakalimutan natin 'yan. Pag-uusapan natin ang bayan natin. Agree. Ang mandato mo, Omet, at ng AFP ay depensahan at protektahan ang konstitusyon, ang saligang batas at ang taong bayan. Ano bang ginagawa na ng Pangulong ito? Hindi niyo ba nakikita bumubulusok na ang trust and approval rating niya? Ibig sabihin galit na ang tao. Anong Mhm. inaantay ninyo? 'Di ba? Anong Yeah. inaantay ninyo? At dito ay pinaliwanag, mama, kahapon ng nakausap kong ilang retired generals, ayaw nilang ipangalanan, sila nandun, sila kahapon sa Club Filipino, Yeah. binabanggit nila, the chain of command is not a dead doctrine. Hindi po patay na doktrina ang chain of command. Yan ay nakabatay sa legal orders, nakabatay sa lawful orders, nakabatay sa moral and legal authority of those exercising power. Kapag hindi yan nakabatay sa legal order, lawful order, at hindi nakabatay sa moral authority na nakabatay sa tamang paggamit ng poder at kapangyarihan, that chain of command cannot apply. Ibig sabihin po, ma'am, kung si Marcos ang kinikilala sa konstitusyon na Commander-in-Chief ng All Armed Forces of the Philippines, subalit siya po ay nagugumon sa iligal na gawain, nagugumon sa iskandalo ng kaliwatkan ng korupsyon at pandarambong, pag-abuso at pandaraya at pandurubo sa taong bayan, at ang pinakamalala ay hindi may tatangging drug addict ang presidente, iyan ay wala ng moral authority to exercise the chain of command na doktrina. Yan ang banggit ng tatlong general na nandun kahapon, ma'am. Na ayaw lang nila munang banggitin dito sa program natin ang pangalan nila. Doon ko naintindihan that the chain of command na binabanggit ni General Bronner, yung pagiging sabi niya out of politics ang AFP, that is a wrong, erroneous, and distorted concept ng mga duwag na manindigan sa tama. Sapagkat sa ilalim ng saligang batas, may mandato ang AFP at ang PNP to protect the institution of the armed forces, the Philippine National Police, and as well as lalo na ang buong gobyerno at ang buong estado at ang mamamayan, hindi ang politiko na nasa loob ng gobyerno. The way it is now being discussed, ma'am. Kaya mali, sabi ng tatlong general na ito na retirado, ang isa naging Chief of Staff, Ma'am Lorraine, kasama natin sa Yeah. NTF-ELCAC. Ang sabi niya, that is an erroneous doctrine na sasabihin mo para na makaiwas pusoy at upang ang karir at ang personal mo na mga benepisyo ay manatili, sasabihin mo na sumusunod ka lang sa chain of command. The chain of command must be on the basis of lawful order, legal authority, moral authority of the chain of command or exercise authority and power. It cannot be used to excuse yung commander na nagiging corrupt at abusado. Hindi pwede yan maging protektahan ng chain of command dahil commander lang siya. Ma'am Lori. Eric, do I understand you right? Basically, what you're saying is Bongbong Marcos has lost his moral ascendancy as a Correct. leader. Even the legal part, yun ba yung sinasabi nila? Even the legal part, because he has already committed heinous crimes against the Filipino people. The extraordinary rendition of PRRD, Isa pa yan. yung plunder, etc., etc. Wala nang moral ascendancy. Tama ba? Tama ba yung Tama. intindi ko sa sinasabi? Yan po ang kuha nila, ma'am, na hindi pwedeng magtago si General Bronner, ang AFP, ang mga general sa sinasabi nilang we are just obeying and abiding by the chain of command. That is wrong. The chain of command is not a dead doctrine. The chain of command must be on the basis of lawful order, legal authority, and moral exercise of power and command. When these are not present anymore, there is no chain of command to follow. Galing, magaling. So basically, no, I have some idea about how these men think, no.
these men and women in uniform think, no? So they know this, Eric, no? So if they're refusing, there's something else going on. Mm. Maybe there's cowardice, maybe there's an exchange of money, maybe there's corruption, 'di ba? So because they know these things, 'di Yeah. ba? So that's the sad part about ano, but you know what? They're missing it, eh. They're missing it talaga because they're missing their chance they're not reading the times right. No, they're Mm. on the wrong side of history. I Oh man, agree. you are so on the wrong side of history, I Mr. agree. Leo Browner and the AFP. Now is your chance, no? Look at General Pokis. He's not missing it, no. Mhm. He's not missing his boat to with his destiny. He's meeting his destiny, no. He's a hero for the Filipino people. Mhm. Hindi na but look at you guys, no? You're not you're misreading the times, no? So Yeah. ang paniniwala ko kasi dito, no, Eric, mga kababayan, na lahat ito ay kailangan mangyari, no? Lahat ito, itong nangyayari ngayon, and kaya umuulit ang kasaysayan para tayo mag-step up, no? Binibigyan tayo ng pagkakataon na i-prove ang sarili natin. Kaya ako I really am a fan of history, eh. I really love reading history and I don't want to miss it. So I don't remain silent because I know what silence means, no. I know that it means death for our country. Yeah. It means that Ma'am, if yeah, go ahead. maganda yung sinabi ni General Puki sa airport nang pinupusasan siya. Yeah. Sabi niya, hindi ko itinatanggi na ako ay kritiko ng gobyerno, pero hindi ako nagpapabagsak sa gobyerno. At ako naman, sabi niya, hinaharap ko kung anong konsekwensya ng aking mga ginagawa. Yeah. Pero, yung mga nagpapabagsak sa gobyerno, yung sumisira sa lipunan, pumapatay sa mamamayang Pilipino, nagwawasak ng ating demokrasya, hindi sila kinakasuhan, hindi sila kinukulong, hindi sila pinupusasan. Si Satoru Campo at si Franz Castro convicted, affirmed by the Court of Appeals na convicted sila pero malaya, hindi nakapusas, hindi nakakulong. Sabi niya, bakit ganito ang sistema ng ating law enforcement? So it all goes back to Marcos. Kasi nga, ginagamit niya as weapon to suppress, weapon to be a tyrant, ang batas at justisya na dapat ay para sa pagprotekta sa demokrasya at tunay na interes ng mamamayang Pilipino. Ma'am, your reaction to that kind of statement coming from General Pokis? Pagkapusa sa kanya, yung kaganang sinabi. Well, Eric, no, I'll throw that question back to you because we have been on the receiving end of this the oppression of the Marcos administration just by speaking our truth and by doing our duties to our countrymen. When we ask Martin Romualdez if Martin, totoo bang 850 million ang travel allowance mo, etc. We were illegally detained, diba? So Yeah. I'm gonna throw back that question to you, Eric. Why do you do it? Why do you refuse to remain silent? Yeah. Because sa pagtingin ko, Mama, Yeah. The PNP is being corrupted, Yeah. being used for political operations the way, lalo na sa panahon ni Nicolas Torre, sa panahon ni Marbel. Yung dalawa na yan talaga ang ginamit nila Abalos, nila Marcos at Romualdez para magsagawa ng paglapastangan sa Kingdom of Jesus Christ. Kay Pastor Kibuloy, sa mga religious workers and missionaries ng KOJC, sa mga sibilyan, kabataan, kababaihan sa Davao na sinaktan nila at nagpagamit sila sa maruming laro ng politika ni Marcos at Romualdez. At hanggang ngayon, ma'am, akala natin magbabago ito dahil isang matino na opiser naman ito si Nartates. Yes. Yun pala, nagpapatuloy ang paggamit sa kanila dahil sabi ni General Pukis, harap-harapan, nagrarally sa labas ng Campo Aguinaldo, sa labas ng Camp Crame, ang mga CPP, NPA, NDF, hindi mga front organization, mga kababayan, Ma'am Lorraine, kundi mga Sila recruiter sa loob ng Diliman, sa loob ng UP Manila, sa labas ng TAF, sa harap ng Crame, ng Aguinaldo, nagre-recruit ng NPA but not a single arrest was made or not a single case was filed against them. It shows kasabwat sila ni Marcos at ng gobyernong ito. Yan ang malala pang krimen ni Marcos na dapat niyang panagutan sa taong bayan, Ma'am Lorraine. Eric, may tanong ako, no? Bilang dating kasapi ng CPP. Ano ngayon ang andar ng utak ng mga siraulong 'yan?
sa mga pangyayaring ito? Ano yung disposition at ano ang anong strategy nila, etc.? Ano yung tingin mo? Nasa na sila? Nag-reshuffle sila, ma'am, no? Yung kanilang urban operations, nakikipag-alyansa pa rin kay Marcos. Itong kanilang party list, ang kanilang front organization. Pero ang kanilang mga underground operatives, panay ng pag-recruit sa NPA. So dalawang muka, doble cara, ma'am. Yung kanilang political operators na kasabwat ni Martin Romualdez at ni Marcos, tuloy pa rin. Kasi may pundo na pumapasok, may protection. Pero yung kanilang underground, mga recruiter ng NPA at ang kanilang mga team na nagre-recover ng mga schools at universities, tuloy-tuloy ang recruitment. Ibig sabihin po na ma-maximize nila ang pag-exploit o paggamit kay Marcos at kay Romualdez para makapag-recover sila. At double time ang recruitment nila ngayon. Double time ang recovery nila. Kaya nila pinipigilan na bumagsak si Marcos sapagkat nagagamit nila. Same thing dito sa grupo ni Hontivirus, ni Roland Lamas at ni Dilima. They are benefiting so much from a corrupt and anti-people government in terms of money, in terms of access to power, and in terms of access to protection sa kanilang ginagawa. Sapagkat the more na si Marcos ay nabubulok, the more na mapapabilis ang kanilang pag-recover, and in due time, sasamantalahin nila, they will play hero na sila ang magle-liberate sa taong bayan. Yan ang game plan nila ngayon, ma'am. Kaya doble cara, may alliance pa rin, limitado na lang, pero ang recovery at ang recruitment sa underground at sa NPA, tuloy-tuloy at mabilis. Eric, let's break it down, okay? Kasi naalala ko nung panahon ni PRRD, no, ang marching orders niya sa NTF-ELCAC sa atin noon, only two words, good governance. Magsilbi Yes. tayo. Kung gusto ninyong mawala ang CPP, NPA, NDF, sabi ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, two words, magsilbi tayo. Diba? So, I want you to make us understand. Kasi nagulat ako noon Nagulat ako talaga nung sinunod namin siya, no? Nung sinunod natin siya, we built roads, we built health centers, umakyat Yes. tayo sa bundok, tapos for the first time, they felt government, no? Kasi I would go and then I really, nagulat ako sa reaction nila na they were so touched na somebody, no, like from the office of the president would go there sa bundok and then it happened, no? Tuloy-tuloy. The surrenders, 35,000, no? So make us understand yung pagka-formidable ng good governance, and then could you tell us now, didikit mo sa napakabulok yung poor governance na ginagawa ni Bangag, na anong ibig sabihin yan sa CPP? No? Yes. Thank you, Ma'am Lorraine. The genius of the NTF-ELCAC was pointed out by Rodrigo Duterte. Good governance will bring down the communist terrorist. Because kapag naglingkod ang gobyernong matino at maayos, hindi kurakot, may kalsada, may paaralan, may health center, at ang mga bata nakakapag-aral, may pagkain sila, may trabaho ang mga magulang nila, nag-i-improve ang ekonomiya, the more na nawawalang saysay at walang katuturan ang relevance at ang value ng communist terrorist group na CPP, NPA, NDF. Proven yan, ma'am, sa amin nung ako'y nasa loob. Kapag maayos ang opisyal ng military, maayos ang mayor, maayos ang gobernador, at hindi kurakot ang mga politiko, nahihirapan kaming mag-recruit. Pero kapag abusado ang mayor, kurakot, mamamatay tao, mandarambong, at lahat ng mga kasamaan ay ginagawa, napakabilis ng recruitment. Yan ang ginagawa ni Marcos ngayon. The absence of government sa mga lugar na dating pinugaran ng NPA at ngayon pinabayaan muli ng gobyerno ni Marcos, magpapabilis po ito ng recovery. Iyan ang kailangan nila kay Marcos, na maging masama, maging inutil, maging kurakot, at magkukunwaring kinikriticize nila. Pero ayaw nila ng isang brand of government and leadership na kagaya po kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte, na kategorikal na ayaw sa katiwalian. Ayaw sa kurakot, at kailangan ang gobyerno naglilingkod sa taong bayan, hindi lamang sa oligarko ito at gobyerno ng iilan lang, kundi ito ay gobyerno ng mamamayan, hindi ng politiko. Ayaw ng CPP yan, ma'am, kasi yan ay negative sa kanila. So a bad government is a formula for the strength and recovery of communist terrorism. Yan ang dahilan kung bakit, Ma'am Lorraine, tudo-tudo ngayon ang recovery. Tudo-tudo ngayon ang recruitment.
minamaximize nila bago bumagsak si Marcos, makapagpundar sila muli ng kanilang organisasyon upang muling manalasa sa ating demokrasya. And exactly, you pointed it out. The good governance na siya sana po ang dapat ipinagmana at ipinagpatuloy ni Marcos, ipinagmana sa kanya, ngunit yun ang kanyang winasak. Sabi ni Governor Chavit, ma'am, 2022 pa lang, gumagawa na sila ng pera. Itong si Marcos at Romualdez, they did not intend to serve at the very day that they hold power. Yan ang dahilan, ma'am, kung bakit ang bad government nila is exactly the formula that we are so very much worried na magre-recover itong CPP, NPA, NDF kung hindi natin ito maibubunyag at mapipigilan. So Eric, like his father, no? Like his father, FM Senior, si Bongbong Marcos is the best recruiter for the NPAs because he's magnanakaw at hindi nagsisilbi sa taong bayan. Exactly. Right? And then ginawa pa niyang abusado ang state forces, ang mga so yung mga sinasabi ng mga NPA, no, na yung mga estudyante, mga aktivista kunyari, no, abusado ang gobyerno, etc. Totoo eh. No, nakita natin kahapon kay General Pokis. Imagine, he wasn't allowed a lawyer. Anong klaseng bansa yung PNP mismo ang nagbe-break ng batas, no? At saka tayo naramdaman natin, na-experience natin yung oppression, yung bigat ng kamay ng estado. 'Di ba? So I almost sound like an NPA when I'm talking these days because it's true what Marcos is doing, no? So sa madaling salita, kailangan paintindi natin sa mga kababayan natin at sa mga nasa gobyerno kung gaano, kasi na-experience ko yan, yung moral obligasyon mo na talagang kailangan magsilbi ka ng maayos kasi yung unang-una yun ang tama, yun ang trabaho mo. And when you serve the people well, you protect your country even from these terrorists. Diba? Kasi Eric, so ano yung kasi yung sinasabi mo, no, na tuloy-tuloy ang recruitment, 'di ba? So ginagamit nila, for instance, yung Venezuela na as an issue para galitin, 'di ba? And also tuloy-tuloy kasi I'm really impressed, no, na tuloy-tuloy sila. Even where we're speaking now in the BJMP, tuloy-tuloy na yung mga anak natin dinadala doon at pumapayag yung warden doon na yung mga anak natin ang nagtuturo sa kanila ay sina Vic Ladlad, sina who are these people, Eric? So could you tell us everything that you know about all of this, no? Itong si Villarico, si Vic Ladlad, si Adelberto Silva, si Ray Casambre, mga Central Committee top leaders po ito, Ma'am Lorraine, ng Communist Party of the Philippines. Sila rin pong namumuno at kumukumpa sa NPA at sa NDF. At pati yan sina Cristina Conte, ang mga front organizations, sila Teddy Casino, Carol Araulio, lahat na yan under yan sa Central Committee. In fact, mga matataas na opisyal yan sa urban organizations ng Communist Party, konektado sa NPA. Ngayon, kung tuloy-tuloy po, and tama ka, I have also been informed by some of those jail guards na labas-pasok ang mga estudyante doon ng PUP, UP, Philippine Normal University, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sabi nila, hindi naman ito eskwelahan. You are correct. Ito pong tinatawag na immersion. Nagkakaroon ng immersion sa jail para magkaroon ng ED or educational discussion o brainwashing. At ang nagbibigay, hindi ordinaryong mga tao, hindi ordinaryong mga miyembro lang, kundi top leaders ng Communist Party na nagbe-brainwash para maging terorista ang mga batang ito. And this is something that should be investigated, Ma'am Lorraine. Kasi makapal po at kupal itong warden ito ng dyan sa may Bikutan, no? At delikado ito sapagkat tinututukan nila ang sektor ng kabataan at estudyante. At yun nga, ma'am, kahapon lang or 2 days ago pala, inkwentro sa Mindoro. 3 estudyante galing sa pamantasan ng lungsod ng Maynila na iwan mga ID nila, na recover sa mga backpack. Doon sila nag-NPA sa Mindoro. Pero ang recruitment nila sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. At ang mga ito, mga estudyante dito, dinadala ng mga guro nila sa PUP Diliman, pamantasan ng lungsod ng Maynila, PUP, UP Manila, dinadala doon, Philippine Normal University, sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan.
para i-brainwash nila Vic Ladlad at ng grupo ng CPP, NPA, NDF. And yet, walang pakialam si Marcos dito. At ito ang hindi nagagawa ng intervensyon ngayon ng security forces. Hindi kagaya ng panahon ng NTF-ELCAC sa panahon ni Pangulong Duterte, automatic relieve itong warden, automatic investigahan ito, automatic i-isolate itong mga komunistang teroristang ito. But right now, they are protected, they are supported, and they are condoned by their evil actions because bahagi sila ng tactical alliance ni Marcos at Romualdez. Oh my gosh. No. So, I'm I'm really I don't want to cry, Eric, kasi lahat nung pinaghirapan natin, 'di ba? So, anyway, the name of that warden is Warden Sabiniano, no? Warden Sabiniano. Sabiniano. PNPA Okay. graduate 'yan, no? He allows yung mga Sabiniano. yeah, at saka yung Eric, sino na nga yung PLM na bakit sila nakakapasok? Si Noel Leyco. Oh, yun, si Noel Lico. Sino si Noel Leyco, Eric? Si Noel Lico, matagal itong naging kaalyado at naging kontak ng Communist Party of the Philippines. Yeah. At itinuro nga ito na some time ago, naging bahagi ng Communist Party of the Philippines. Parang chancellor din doon si Malagar sa UP Cebu. And you know what? Alam mo, Eric, no, na I could tell the difference, no? Kasi dati, yung PLM, may mga med students na umaakit kami at nag-medical mission kami, no? And they were just very, very wholesome kids, no? Talaga magdodoktor sila. And then I saw them again, hindi na ganon. Galit na. At saka talagang toxic na. No? So the presence of that Noel Leyco in the PLM, kasi I want everybody to understand paano nakakapasok ang CPP, no? Sa mga eskwela at mga anak natin ay nalalason nila ng ganyan. Mga administrasyon mismo, no, ang pumapayag kasi nandiyan kaibigan sila ng CPP, no? Agree. You are correct. You are correct about that, Ma'am Lorraine. And that is one crime of those who ran the University of the Philippines system. Pinabayaan nila na ang UP gamitin ng CPP, NPA, NDF. They did not exercise authority and guidance para i-protect ang mga kabataan. Hinayaan nila in the guise of academic freedom, in the guise of liberal concept of environment in UP, na nasasakyan at nagagamit ito ng CPP, NPA, NDF. Ganyan din po, ma'am, baka recruited na rin ito or nasa alliance network na rin itong si Warden Sabiniano. Napakadelikado yan. Kasi pinoprotektahan niya ang mga CPP central leadership na nasa loob ng kulungan. Instead na sila ay disiplinahin, sila ay parusahan, sila ay dapat managot sa mga ginawa nilang pagwasak sa lipunan, all access given to them, all protection provided. And then ang immersion program ng youth and student sector, tuloy-tuloy. Kaya hindi nakakapagtaka yung expose mo, Ma'am Lorraine, after doon manggaling kina Vic Ladlad, nandun na ang mga estudyante ng PLM, ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, nandun na sa enkwentro sa Mindoro. So saan sila galing? Diyan sa jail, sa mga immersion at brainwashing session ng CPP Central Committee na pinapayagan itong kulukoy na warden na sa Sabiniano. And Eric, ang pinakapunot dulo nito ay isang pangulo na walang pakialam. And it is a president, he's a lame duck president already. Minus na yung trust and approval, but he's hanging on because the people who surround him are ginagamit siya. They have also political ambitions. They want to be president, like si Hontivero, si Gibo, mga walang pagmamahal sa bayan, no? So talagang nananaginip sila na pwede din silang maging president, no? Yan sila John Vic Remulla, etc. 'Di ba? So, nag-i-illusion sila na pwede silang maging president. Yeah. No, so isa bandang huli, the ones that suffer are our children and our country. Because we have a president like that, no? He cannot even say CPP, NPA, NDF. Yeah. Can you imagine that? Never siya nag-order na turugin natin itong mga nagwasak ng lipunan at bayan natin for 56 years. Never natin narinig sa kanya yan, Ma'am Lorraine. At going back, ma'am, para mayroon pa tayong nalalabing oras, may binanggit ka kanina at the centerpiece nitong iskandalo ng corruption is kung paano ginamit na pagkapirahan ni Marcos, nila Romualdez at ng kabalahibo nila like Saldico ang budget. And yet ngayon, ipinapalabas niya ang deklarasyon niya kahapon sa speech niya, ma'am. Ang lahat ng pundo sa 2026 budget natin ay pakikinabangan
ng mamamayan at hindi ko hayaan na ito ay salaulain ng mga politiko. Tarantadong speech ito, Ma'am Lorraine, your reaction to that. That's what I mean, Eric. Lalo lang niya ginagalit ang taong bayan. Tapos yung mga naghahaleluya ng mga senador, sina Tito Soto, no? This is the cleanest, the ganyan. Lalo ninyong you're pouring acid on the wounds of the Filipino people. But if you had the trust of the Filipino people, konti lang sasabihin ninyo. You don't even need to say something. We will follow you. Pero yung ganyan, galing sa mga magnanakaw, lalo ninyong nakasusulasok sa taong bayan ang isang magnanakaw na katulad ni Bongbong Marcos na magsasalita ng ganyan, nakakadiri, mas lalo niyang ginagalit ang taong bayan. And, and, Agree. and it's already, the writing is on the wall. I kept thinking, is there a way for him to save himself, to stay on in power? There is a way, no? If he will admit, if he will stop stealing, if he will start serving the people like really well. But can he do that? He can't. He doesn't No, know he how. can. He Hindi doesn't niya know how. He gagawin. doesn't even know. He doesn't even know that he was supposed to have signed that before December 31. He doesn't, walang alam itong mga ito. All of them Yeah. they're all idiots. It's not just Marcos. All of them. Everyone that's making bulong-bulong to this drug addict, wala silang talagang alam. They don't know how to run a government because all of them there are second, third generation trapos Yeah. who have only gotten into power because of the name of their parents at lahat yan nagbabayad lang sa eleksyon, no? So therefore they don't have any idea. They've not experienced being loved by the people, being Yeah. voted because of the real trust of the people. They Agree. know that they get voted because they have to pay. And that's the only thing they know. That's why look at Marcos and Mhm. and Romualdez. The only thing they know, puro pera, bayad ng bayad Pera, ng pera. bayad. Imbes na gamitin yung AIX na yan na gumawa ng magandang bridges, gumawa ng free education, they have no idea. Yeah. These are idiots. These are idiots talaga. Yan. At kahapon nga, Ma'am Lorraine, binulgar ni Governor Chavit Singson by document na si Anton Lagdameo, yung Special Assistant to the President, ay mayroong 8 bilyong peso na allocable, which is equivalent to pork barrel, na siya ang magdi-dispose. Si Bersamin, binensyon din kahapon ang executive secretary niya, at pati pala si Pangandaman, pati si Bunuan sa DPWH. So Wow. napapaligiran ng sindikato si Yeah. Marcos sapagkat siya mismo at ang asawa niya at si Martin ang pinakapuno ng sindikato. Mantakin mo ninyo mga kababayan, tigwa 8 bilyon ang allocables in 2025 alone na mga pork barrel, at sa 2024 mayroon din. Bawal ito, illegal ito, kriminal ito. Subalit pinayagan ni Bongbong Marcos Jr. Sapagkat, sabi ni Ma'am Lorraine, ang isang adik at malala at malulong sa matagal na panahon sa droga, walang alam na katinoang pag-iisip, kaya baluktot at ang mga desisyon nito ay mga akto na tumutugma sa akto ng kriminal. Pinayagan niya. Walang deber, walang direksyon at walang otoridad. Si Bersamin, si Lagdameo, si Pangandaman at ang mga undersecretary nila para mag-dispose ng tagwa 8 bilyong peso ng mga proyektong ito sapagkat yan ay illegal, kriminal yan. Ma'am, kahapon, hindi lang siya nakontento sa gimmick na ito na sinabi niya, ipapasiguro niya na mapupunta sa taong bayan ang budget. Pinirmahan niya ang budget, kunwari, ay hindi niya pinayagan ang 92 billion pesos na unprogram, Ma'am Lorraine. Pag sinabing unprogram po mga kababayan, yan ay wala pang pondo. Hahanapan pa nila ng pondo sa buwis, sa pangungutang o sa savings ng government-owned and controlled corporation. So walang saysay yun, walang epekto. Pero pinalusot niya, Ma'am Lorraine, ang binanggit mo kanina, mga kababayan, 138 billion pesos na mga ayuda na ang purpose ay bribery. Panunuhol sa politiko, sa mayor, panunuhol sa congressman, panunuhol sa tao. At ito ay sinisindikato itong mga AKAP, AIX, MAIX, TUPAD. 138 billion pinasiguro ni Marcos, Ma'am Lorraine, na malulusot. Ang hindi niya sinabi, mayroon siyang 19 billion na pinatago sa Department of Agriculture. Pinalusot niya rin, pinirmahan niya. 10 billion ang title niya, Assistance to Farmers and Fisher Folks in Need.
Pork barrel yan ni Marcos. Very vague, very blurred. Ano ito? 10 billion. And then 9 billion for improvement or farm to market roads. So total, Ma'am Lorraine, is around 140 million pesos or 168 million pesos po ang pinalusot ni Marcos at ang DPWH na budget ibinalik niya in spite na ito ay tinutulan sa BICAM ang 81 billion pesos. Ma'am Lorraine, walang nagbago, niloloko niya pang taong bayan na binago daw niya ang sistema sa budget. Your take on that? And this is exactly what I mean, no? Talagang character is destiny. And this person, no, is destined to follow the path of his father. Because hindi naman papayag ng Pilipino. You're looking at numbers where there's going to be a bloody revolution if he doesn't step down and if the AFP doesn't step up also, 'di ba? Kasi nagalit ang tao, no, sa pagnakaw. Did he stop? Hindi, oh. He's doing the same exact thing. And not only that, he's rubbing salt on our wounds by insulting our intelligence, by calling it the cleanest budget, 'di ba? Yes. Tarantado talaga, napakatarantado nitong taong ito. No, talagang tinatarantado at walang respeto sa Pilipino itong mga ito. And he is surrounded by like-minded people who really support him in his perfidy against the Filipino people. Nakakahiya itong mga ito. Nakasusulasok. Hindi kami titigil ni Ma'am Lorraine. Natatalakayin po namin ito. Ito po ay initial pa lamang na pagbubunyag. Ulitin po namin, hindi po totoo na malinis ang budget na 2026. Ang kanyang diniskarte, yung wala pang pondo, program yon. Walang epekto yon. Pero yung nakaprograma at regular budget na pinalusutan niya, 19 billion sa Department of Agriculture, kay Marcos yan. Pork barrel niya yan. Insertion yan. Ang equivalent niya. Sino siya para magsabi ng ang banggit niya 10 billion para sa farmers and fisher folks in need, assistance in need. Ma'am Lorraine, ito ay very big. 10 billion ito, siya lang pwede magpa-release through the DA. 9 billion improvement of farm to market road na flag down ito ni Amy Marcos, pinalusot niya. At ang malala, natatakot sila kay Sara Duterte, very popular, mahal ng tao, at mukhang papunta ang simpatya ng mamamayan, mayoriya kay Sara Duterte, mamimili sila ng loyalty at hindi mura ang kanilang presyo. 138 billion pesos ang ayuda, na ang ayudang ito ay ginagamit ng mga politiko para sakalin, lokohin at imanipula ang mga mamamayan sa lokal na mga barangay. Yan po ay pag-uusapan namin ni Ma'am Lorraine dito. Eric, sandali lang ha, 2 minutes. So, sa madaling Go ahead, salita, inuulit na naman lang nila, 'di ba, yung mga Inuulit niya lang. no? So, these are people who are really mahina ang kokote kasi talagang what happened when they have no capacity to learn? Kasi what happened, 'di ba? We're going towards an election year. Ano nangyari doon sa mga kamusta si Dan Fernandez, kamusta sa ganyan, 'di ba? So, they have no capacity. The only thing they know talaga is manalaksak ng pera sa mga baga natin. But I'm telling you, Eric, no, I'm telling you, we've had contact with some congressmen who are so sickened by all of you. You're talking about leaders also, no? Yeah. And not all of them are corrupt. A lot of them there are, believe it or not, are still very principled, or at least they know they're politicians. They know what minus 15 means, 'di ba? It's a death sentence to their political ambitions, 'di ba? Dikit mo yung mukha mo, dikit mo yung pangalan mo diyan kay Marcos. Lagot ka, patay ka sa eleksyon, lagot ka sa Pilipino, because they don't have the barest minimum of an understanding of what political power means. Political power means, where does it emanate? From the people. Agree. You have to have that kind of understand. You cannot be so arrogant na dudes, magbasa kayo ng libro, 'di ba? Okay, mga stupid diyan na nag-aambisyon kayo and the people hate you. Because if you read all political theories, all political scientists say the same thing. Even though they differ in other things, no? They say the same thing. Power emanates from the people. Even Machiavelli said it, you idiots. So study, 'di ba?
Kasi Correct. nakakairita eh. Nakakairita yung pagka-ambisyoso, nakaka-irritate talaga yung pagka-ambisyoso na naglalaway na like that John Wick na nagpoporma-porma ng ganyan. Tapos arrogance talaga, that arrogance rankles because I worked with PRRD and he understood it perfectly. He understood perfectly that the power that he held in his hands was not for him. It was for the people. It came from the people. And it wasn't supposed to be used to enrich himself or to hang on to power. It was supposed to empower the people. You're supposed to use it to make lives better, you idiots. Di ba? I agree to that completely, Ma'am Lorraine. Tama pong binabanggit ninyo. Kainis eh. Ang poder ay para sa paglilingkod, hindi para Yeah. sa personal na kapakinabangan. Eric, last na, Eric, Yeah, go ha? ahead, ma'am. Napakaganda ng panahon na ito. Kasi nababasa ko minsan sinasabi ng ano, wala na tayong pag-asa. Naku, mali. Kasi dapat natututo tayo ngayon at tinuturuan tayo ngayon ng panahon na ang kapangyarihan ay tayo. Biro mo, takot na takot sila kay General Pokis, nagsasalita lang. Boses lang yon. Diba ganyan ka nakakatakot sa isang tyrant, no? Sa isang abusado, ang taong nagsasalita. Ang nagsasalita. So wag kayong tatahimik. Ganyan tayo kakapangyarihan. So in other words, matuto tayo na kailangan unite, matuto tayong magkaisa at matuto tayong wag tumahimik kasi tayo sa atin nang gagaling ang kapangyarihan nila. At Correct. binabawi na natin yan. Okay. Ayun. At sa kasaysayan ng buong mundo at mga lipunan na umiral, walang gobyerno ang tatagal kapag ito ay nanlulupig, nagnanakaw at nag-aabuso sa kanyang mamamayan. At ang mamamayan na inaabuso at ninanakawan, hindi yan forever na tatahimik, hindi forever na matatakot yan, hindi forever na yan ay walang gagawin. Sa kasaysayan ng lahat ng daigdig, sa lahat ng lipunang dumaan, ang taong bayan, kapag hindi na po naniniwala sa gobyerno at hindi nila nakikita ng gobyerno ay naninindigan sa kabutihan at interes nila bilang mamamayan at ng buong bayan, kumikilos po sila. Kaya hindi kami nawawala ng pag-asa ni Ma'am Lorraine na ang mga taong bayan, baliwala it. No. People power is not born overnight. Ang people power, pinagpapanday, pinupundar, pinagsusumikapan sa pamamagitan ng pagmumulat, pagtitiwala, at pag-organize ng tao. At pagtitiwala na ang tao ay may kapasidad ang mamamayan na makita nila ang katotohanan. At sila ay magtatakda ng kanilang desisyon upang kumilos. Nangyayari yan at mangyayari po yan. Pero sigurado kami, one thing is very sure. This evil government of Marcos and Romualdez is beyond redemption. They are going to be judged by the people at yan ang wag nang antayin ng AFP at PNP na taong bayan na ang hatol, ang aaresto at magpapakulong at magbibigay ng kaparusahan kay Marcos at kay Romualdez. Kapag nangyari yan, it will be cruel. Kaya ako din naniniwala, Ma'am Lorraine, mga tao din po ito at may pamilya din po na apektado din itong mga general at mga officers and the men and women of AFP and PNP. Hindi po sila manhid and they cannot remain forever na bulag, pipi at bingi sila kung si General Bronner ay may ganong direksyon na magbaliwala. Ang taong bayan po ay nananawagan sa organisasyon ng AFP at PNP, decide and stand with the people. You can never go wrong. Yan ang itinakda na kasaysayan, yan ang itinakda sa saligang batas, hindi bawal, hindi illegal. You are not out to grab power. You are out there to protect the people, to redeem the country and redeem and rebuild a government that is truly for the people and for democracy at sa ating mga henerasyon. Ma'am, your final words sa pagbabalik natin sa bigwas ng Agila. Go ahead. Salamat Eric, salamat sa ating mga kababayan. Naalala ko lang yung sinabi ni this is what I want to leave you with, si Antonio Gramsci. Sabi niya, the old world is dying and the new world struggles to be reborn. It is now the time of monsters. So, just hang on, no? And wag mawalan ng pag-asa. Yun ang gusto nila, mawalan tayo ng pag-asa. Magtulungan tayo para sa ating bansa at para sa ating mga anak. Maraming salamat. Ma'am Lorraine, magbabalik po ang bigwas ng Agila
Sa susunod na episode po natin, mas mahaba-habang talakayan sa expose on the budget and the money making and the greed for power and money ng gobyernong naghihingalo at malapit-lapit ng hatulan ng mamamayang Pilipino. Ito po muli si Ka Eric, kasama ko si Ma'am Lorraine. Please like, share, and promote our Bigwas ng Agila channel and help promote and share the videos coming from Bigwas ng Agila. Maraming salamat, Ma'am Lorraine. Mag-ingat ka dyan palagi. See you again tomorrow sa isa na namang episode ng Bigwas ng Agila. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Bye for now.